Kapatid, naranasan mo na rin ba na makipag-usap na parang wala kang kausap? May sinasabi ka, pero parang saradong isipan. May naririnig sila, pero parang pasok dito, labas sa kabila. Walang pumapasok sa puso. Kapatid, alam mo bang mas delikado ang taong may mata, pero ayaw makakita. May tenga, pero ayaw makinig. Kaysa sa taong walang alam. Ito mismo ang mensahe ng Diyos sa verse na ito. Pakinggan mo, kapatid. Ezekiel, anak ng tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila ngunit hindi nakakakita. May mga tainga ngunit hindi naman nakakarinig. Ang konteksto po ng chapter na ito ay noong panahon po na nasa paghatol ng Diyos ang mga Israelita. Paulit-ulit silang binalaan, pinadalhan ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ni Ezekiel, pero tinanggihan nila ang salita ng Diyos, hindi nila pinaniwalaan ang katotohanan kahit kitang-kita na nila at naririnig na nila. Hindi sila kulang sa babala, hindi sila kulang sa kaalaman, kundi kulang sila sa pagsunod. Ang problema ay hindi physical blindness, kundi spiritual rebellion. Ano po bang ibig sabihin ng Diyos nung sinabi niya na may mata pero ayaw makakita? Ito yung may kakayanang umunawa pero mas pinipiling baliwalain ang katotohanan. Alam nilang tama, narinig na nilang babala pero ayaw nilang magbago, ayaw nilang sumunod, ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. Kaya sabi sa Hebrews chapter 3 verse 15, kung inyong maririnig ang kanyang tinig ngayon, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. At katigasan po kasi ng puso ang dahilan ng spiritual blindness ng isang tao. Hindi sa wala silang alam, kundi talagang matigas lang ang kanilang puso at ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Kaya sabi nga po sa Isaiah chapter 6 verse 10, ang puso ng bayang ito ay tumigas. Rebellion blocks revelation. Kapag ayaw mong sumunod kahit malinaw ang salita ng Diyos, hindi mo ito mauunawaan. Sabi pa sa Proverbs chapter 9 verse 10, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Ganito din ang nangyari sa panahon ni Noah. May babala na, may ark na, binigyan na sila ng panahon para magsisi. Pero hindi sila nakinig, hindi sila sumunod. At dumating ang baha. Mababasa po yan sa Genesis chapter 6 to 7. At sa panahon natin ngayon, madalas mangyari yan. Kapag narinig na yung sermon pero walang pagbabago, alam ang kasalanan pero ayaw pa rin bitawan, may conviction na pero mas pinipili pa rin ang comfort, ang tawag ng laman, ang mga makamundong gawain. Madami ng mensaheng narinig na mula sa Diyos pero ayaw paniwalaan, ayaw tanggapin ang katotohanan at patuloy pa din sa pagbibingi-bingihan at pagbubulag-bulagan. Kaya sabi po sa James chapter 1 verse 22, huwag lamang kayong maging tagapakinig ng salita, kundi tagatupad din. Kapatid, ang Diyos ay patuloy na nagsasalita. Patuloy siya nagpapadala ng mensahe. Maaring isa ang video na ito na pinapanood mo ngayon ang ginagamit ng Diyos para ipahatid niya sa iyo ang kanyang mensahe. Kung may mata ka, kapatid, piliin mong makakita ng katotohanan. Kung may tenga ka, piliin mong makinig at sumunod. Dahil ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Kapatid, may mata ka, may tenga ka. Piliin mong makakita, piliin mong makarinig. Amen?